Aping api ba o reality lang? Yung pakiramdam na nag-aral ka ng 4 na taon, tapos ang sahod mo, minimum wage lang pala. Ilang taon mong pinaghirapan yung diploma mo? 4 na taon ng puyat, projects, thesis, at syempre, yung gastos ng mga magulang mo. Pinangarap mo yung araw na matatanggap mo ang unang sahod mo. Yung excitement na finally may sarili ka ng pera. Akala mo, malaking halaga, sapat para makatulong sa bahay, makabili ng bagong gamit, o kahit yung simpleng treat lang sa sarili na matagal mo nang gusto. Pero nung dumating na yung araw na yon, nung nakita mo na yung payslip mo, napangiwi ka. Kasi ang inabot sa'yo minimum wage lang. At sa sobrang taas ng bilihin ngayon, halos pamasahe at pagkain pa lang, ubos na agad. Para kang nag-commute papunta sa trabaho para lang kumita ng pamasahe pabalik. Marami sa ating mga fresh grads ang dumadaan dito. Yung feeling na parang naloko ka ng sistema. Kasi ang laging sinasabi sa atin ng society, mag-aral ka ng mabuti para umasenso ka sa buhay. Kaya nagsumikap ka, nagpuyat ka, tinapos mo yung kurso mo. Pero ngayon kahit degree holder ka na, parang balik ka ulit sa survival mode. Hindi lang to kwento mo. Kwento to ng libo-libong Pilipinong nagbabanat ng buto araw-araw pero kulang pa rin ang kita. Nakaka-frustrate, di ba? Yung pakiramdam na ginawa mo naman lahat ng tama, pero bakit parang hindi pa rin sapat? Nakakawalang gana, nakakadismaya. Pero ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi ibig sabihin na hanggang minimum wage ka na lang habang buhay. Kasi ang unang sahod, hindi yan ang sukatan ng halaga mo bilang isang tao. Sukatan lang yan ng simula mo. Yan lang ang starting point mo. Mayroon akong kaibigan, engineer siya. Ang unang sahod niya, 14,000 lang. Halos maiyak siya noon sa liit. Pero alam mo kung nasaan siya ngayon? May sarili na siyang engineering firm. Kasi imbes na magmukmok at magreklamo, ginamit niyang fuel yung frustration niya para mag-improve. Naghanap siya ng ibang paraan, nag-aral siya ng mga bagong skills na in demand sa market. At hindi siya tumigil hanggat hindi niya naaabot yung gusto niya. Hindi mo kontrolado kung magkano ang starting salary na ibibigay sa'yo ng kumpanya. Pero ang kontrolado mo ay kung paano ka magre-react dito at kung ano ang susunod mong gagawin. Kontrolado mo kung hanggang kailan ka mananatili diyan. Gamitin mo yung frustration bilang motivation para patunayan sa sarili mo at sa mundo na you are worth more. Mag-upskill ka. Humanap ka ng mga side hustles. Mag-network ka. Huwag kang matakot mag-apply sa ibang kumpanya na mas kayang bayaran ang halaga mo. Ang diploma mo ay hindi lang isang piraso ng papel, yan ang susi mo para buksan ang maraming pinto. Nasa sayo na kung aling pinto ang pipiliin mong pasukin. Ang unang trabaho ay isang learning experience. Alamin mo kung ano ang mga skills na kailangan mo pang i-develop. Alamin mo ang value mo sa market. Huwag kang makontento. Tandaan mo, ang pag-asenso ay hindi sprint. Marathon yan. Mahaba ang lalakbayin, pero ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Ikaw ba na-shock din sa unang sahod mo? Anong naramdaman mo? I-comment mo naman yan sa baba para magkaroon tayo ng real talk. At kung nakaka-relate ka sa mga ganitong usapan, huwag mong kalimutang i-follow ang Aftergrad PH para sa mas maraming kwentuhan at tips na makakatulong sa'yo. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod,